Hi guys! Today ay Friday dito sa amin guys, February 16, 2024 and ako ay nag-ready na guys dahil may schedule ako para sa MRI ko guys. Ayan, kasi nung February 8 is nagpa-ultrasound ako guys sa ubi ko and then ang result lumabas na may nakita sila guys na mga fibroids sa puson ko guys. So, yan. And inano ako nila guys na magpa-MRI. So, yan. Ang schedule ko is today. And before that kasi guys, nung 2014 after kong pinanganak si Jordana, like nung bumalik na yung normal periods ko, and then one time like ang sakit-sakit talaga ng puson ko, yung parang cramps guys, kasi before kasi nung single pa ako meron akong dysmenorrhea, so sabi ko baka bumalik yung dysmenorrhea ko, but then parang hindi parang sobrang sakit talaga guys, na sabi ko hindi to dysmenorrhea, iba to. Kaya yun, we decided na magpa-check up. And then yung ubi ko guys, sinabi ko sa kanya na ito nangyari after kasi nung ipinanganak ko si Jordana guys, CS ako sa kanya. Kasi yung first ko, si Johnny Boy, yung panganay namin is normal delivery lang siya. And then nung si Jordana na is CS. Kaya sabi ko siguro nangyari yun dahil siguro na CS ako. Kaya ewan ko, basta yun. So after nung yun, pinanganak ko si Jordana, doon na nag-start guys. And then nang nagpa-check up na kami sa ubi. And then in-ultrasound ako. Nang magpa-ultrasound ako guys, ang result is okay lang daw lahat. Walang problema. Clear daw yung ovary ko. Wala sila talagang nakita guys as in. So yun, okay na yun. And then nung sinabi ko sa doktor ko guys na baka, kasi the following month ganun pa rin guys. Every month talaga yung sobrang sakit talaga yung pag may periods ako. Tapos like for example ganito, nakaupo ako and then gusto kong tumayo, hindi ako makatayo straight guys dahil sobrang sakit, nakayuko ako. And then later on yun, pwede na ako parang makatayo ng straight, pero yun, ang sakit andun pa rin, sobrang sakit talaga guys. So tumawag ako ulit sa OB ko and then yun, nag-video call kami. Tapos sabi ko sa kanya, baka meron akong endometriosis. Kasi nag-research guys kasi walang nakita sa ultrasound. Sabi ko, ba't walang nakita? Tapos sobrang sakit ng puson ko. May something talaga na hindi na talaga to normal. So yun, ako ang nag-diagnose sa sarili ko guys. Sabi ko doktor, baka may ako endometriosis. So ayaw niyang maniwala. Sabi niya, no, I don't think so. Kasi yung ultrasound nga daw, okay daw yung lahat ng results ko. So after nun guys, is nabuntis ako. So since nabuntis ako, yung monthly na periods ko is, 'di ba, syempre hindi ka dadatnan kasi buntis ka. So yun, hindi ko rin na feel yung mga yung sumasakit siya monthly kasi nga buntis ako. So after na ipinanganak ko yung bunso namin guys, si Jana, CS din siya. And then nung ipinanganak ko siya guys, yun, sabi namin ng asawa ko, ba't ang tagal natapos ng doktor mag-CS sa akin. Kay Jordana kasi guys, parang ang bilis lang. Tapos kay Jana parang ang tagal-tagal. Tapos hindi kasi ako nakatulog guys. Every time na nanganak ako na naka-CS, hindi talaga ako nakatulog. Di ba yung iba yung pag nag-CS, sini-S, nakatulog sila, yung parang ganun. Ako wala talaga. Meron akong binigyan lang ako ng general anesthesia, pero wala pa rin, hindi ako nakatulog guys. Siguro dahil lasinggera. Joke. Hindi kasi I don't know bakit. Basta hindi ako nakatulog guys. And then yun, napansin namin ng asawa ko, ba't sobrang tagal na tapos ng doktor mag-CS. Sinabihan niya kami guys na meron nga daw akong yung endometriosis. Tas yun, sinunog niya daw guys, nag-CS and then yun, sinunog yung mga kaya natagalan. Kaya yun, sinabihan ko siya, di ba doctor, sinabi ko sa you before na baka may endometriosis ako, tapos hindi kayo naniwala sa akin. And then that was 2017 nung pinanganak ko si Jana. So this time, so 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24. So 7 years na guys from yung, di ba, yung sinunog niya yung yung mga may sa endometriosis ko guys. So now, sabi ko hindi ko na talaga to kaya kasi monthly guys, sobrang sakit. And hindi lang 1 week siya guys kung kailan may period ako, di ba? 1 week lang mostly yung mga yung may period. Tapos hindi lang hanggang doon ang sakit guys. Minsan aabot ng 2 weeks, 3 weeks. Tapos
parang makahinga lang ako ng parang 2 days, 3 days, and then di ba mag-period na naman ulit kasi monthly. Regular naman yung ano ko guys, yung period ko, but I don't know kung ano ba talaga. So yun, I decided na mag-ano na naman guys, pumunta sa OB ko, and then nung pumunta ako, yun nga, February 8, in ultrasound ako guys. Yun, nakita agad-agad na may fibroids daw. Sabi ng doktor, kasi hindi yung OB ko talaga yung nakausap ko that time eh. Kasi kung gusto ko talaga kausapin yung OB ko guys, yung appointment ko sa July pa. Sabi ko no, masyadong matagal na yan. Hindi ko na to kaya kasi sobrang sakit na. Kasi parang ang gusto ko na talaga guys is magpa-opera na lang. Yeah, magpa-surgery. Yan. Kasi merong mga ano na eh, may mga surgery na iba't ibang klase guys eh. Para, basta ang gusto ko na is mawala na talaga as in. Kasi sobrang sakit na talaga guys, hindi ko na kaya. And yung sakit na parang hindi na normal yung life mo, parang iba na talaga. Kasi ako sobrang active ko guys eh, before nung nasa Philippines ako, nung single pa ako. Ano ako kasi, naglalaro ako ng volleyball. So yan. Kaya sabi ko, this is not good. Kasi kahit nasa bahay lang ako guys, wala akong trabaho kasi yung asawa ko yung nagtatrabaho lang. Parang nakakaano guys, nakakasad lang na kahit nung, 'di ba, yung mga house chores hindi mo magawa kasi nga hindi ka makapag-concentrate kasi sobrang sakit talaga guys, sobrang sakit talaga. Parang yung feeling na parang mas masakit pa yung after ka ECS tapos mawala na yung anesthesia na binigay sa iyo. Yun. So anong tawag dito? So yun, nung nagpa-ultrasound ako may nakitang fibroids. And then may cyst daw sa left ovary. Kaya inano nila ako na magpa-MRI. So yun, nagpa-schedule naman ako guys. Yun, appointment ko is today, February 16 and 1:30 PM. So right now it's 12 something. So maya-maya aalis na kami guys. So gusto ko lang 'tong ano guys para at least yung iba, 'di ba, malaman nila, ma-aware din sila. At siguro makatulong ako na ano, kasi nagugulo na ako guys kasi first endometriosis and then but ngayon parang fibroids na. So, yan lang. So, wish me luck kasi maya-maya is, ano ko na guys, MRI ko. And then, I don't know kung kailan yung result. And then, after lumabas yung result guys, so, mag-uusap kami ng doktor ko. And then, I don't know kung kailan ako i-schedule para sa surgery. Tapos, kung anong surgery yon, I mean, anong klaseng surgery. Kasi nga may marami iba't ibang surgery na ano about sa fibroids guys. Nanonood din ako sa YouTube kung ano-ano yung mga ano. So ayan guys, kasi yung fibroids guys, pag like for example wala ka pang anak, ano daw yan siya guys, tawag dito, mahihirapan kayong magkaanak sa pagkakaintindi ko. Yeah, parang tapos yung iba guys nagpa-opera sila guys in 1 year twice, parang ganon. Sabi ko, this is too much. Yung sa akin 7 years na from ano, nung sinunog yung kung anong meron doon sa ano ko guys. Tapos, 'di ba, sobra na. Sabi ko hindi ko na talaga to kaya. Kung makikita nyo parang 'di ba ang saya-saya ko, parang pero pag yung may period ako guys, oh my god, talagang sobrang sakit talaga, sakit na sakit as in. Parang sakit na to guys, hindi ko na talaga to kaya. Kaya yan, I decided na magpaano. Gusto ko lang itong ma-share sa inyo guys para at least ma-aware din kayo and then makatulong din at the same time. Pag like for example meron kayong ganitong ano nararamdaman, like yung every ano may period kayo tapos sumasakit talaga yung puson nyo, and then pag meron kayong ganito guys, ano siya, lumalaki yung tiyan nyo, bloated. Tapos di pa pag may period man ganun naman talaga guys, pero hindi talaga, iba talaga yung sakit guys, sakit na masakit talaga. Kasi na-try ko na yung dysmenorrhea guys. Masakit din yung dysmenorrhea ha. Oo. Pero ito talaga sobra. Parang yung feeling talaga is yung pagkatapos mong ECS, tapos wala na yung ano mo, yung anesthesia na ano sa'yo. Parang kumbaga nawala na. Yun. Sobrang sakit. So, ayan guys. So, wish me luck later sa aking ano guys, MRI. I don't know kung pwede ba kaming mag-vlog doon. I don't know yet. So, i-try ko silang itanong kung okay lang ba. Kasi kasama ko naman yung asawa ko guys, isasama siya sa akin. So, ayan lang. Bye guys for now. 1 hour later. Tapos na kami guys. Bibili na kami ng pagkain dahil
Hindi ako kumain since kaninang umaga. Time check 2:26 p.m. And kailangan ko rin uminom ng maraming tubig dahil kinunan nila ako ng ano guys, dugo. So ang result is ano pa, kung hindi daw Monday, Tuesday, pwede kong ma-check online. May binigay sila na ano kung saan pwede ma-check.